Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Elena Reyes. Bilang isang siruhano, gumugol ako ng ilang dekada sa pagpapayo sa mga nakatatanda na kumain ng mas maraming protina habang tahimik kong pinapanood ang unti-unting paghina ng kanilang lakas. Ang nakakalungkot, napakadisiplinado ng mga pasyente ko. Naghahalo sila ng mga masusustansyang buto sa kanilang mga inumin. Umiinom sila ng mga powdered supplements bago matulog. Pinipilit nilang kumain ng itlog tuwing umaga kahit na sawang-sawa na sila rito. Gayunpaman, numipis pa rin ang kanilang mga binti, lumala ang kanilang balanse, at ang kanilang paggaling mula sa maliliit na operasyon ay bumagal taon-taon. Sa mahabang panahon, naniwala ako sa mga medikal na libro. Ang paniniwala ko mas maraming protina na ipapasok sa katawan, mas maraming kalamnan ang mabubuo. Hanggang sa isang pag-aaral sa ospital, ang sumira sa lahat ng aking inakala. Itinigil ng mga mananaliksik ang pagdaragdag ng dami ng protina at sa halip ay inayos nila kung paano ito sinisipsip o inaabsorb ng katawan. Ang parehong mga pagkain ay biglang muling nakabuo ng laman at kalamnan. Ang mga taong humihina sa loob ng maraming taon ay nakapaglakad ng mas malayo at nakakatayo mula sa upuan nang may mas kaunting hirap nang hindi nagdadagdag ng calories o supplements. Doon ko tuluyang naunawaan na ang problema ay hindi kung ano ang kinakain ng mga nakatatanda. Ang problema ay kung paano ito pinoproseso ng kanilang nagkakaedad na katawan. Pagkalagpas ng edad na 60, tahimik na nagbabago ang ating panunaw. Bumababa ang asido sa tiyan kaya hindi ganap na nadudurog ang pagkain. Humihina ang mga digestive enzymes kaya ang mga protina ay hindi nahahati sa mga pirasong magagamit ng katawan. Ang mga nakakatulong na gut bacteria na dati tumatapos sa trabaho ay unti-unting nawawala. Pumapasok pa rin ang protina sa inyong bibig, ngunit malaking bahagi nito ang hindi na nakakarating sa inyong mga kalamnan. Tinatawag itong anabolic resistance ng mga doktor na ang ibig sabihin lamang ay humihinto na sa pagtugon ng inyong mga kalamnan sa pagkain tulad ng dati. Para itong pagbubuhos ng gasolina sa isang kotseng may baradong makina. Kahit gaano karami ang ilagay mo, hindi kailanman nakakarating ang lakas. Sa pagkakataong ito, ibubunyag natin ang 5 natatanging paraan para masipsip ng mga nakatatanda ang pinakamataas na dami ng protina mula sa mga pagkain na kinakain na nila. Nakarank ito mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamalakas na epekto. At tapusin ninyo ang pagbabasa dahil ang pangalawang paraan ay kayang muling simulan ang pagbuo ng kalamnan. Kahit na pakiramdam ninyo ay sira na ang inyong panunaw at iniisip ninyong huli na ang lahat. Ang mga pag-aaral sa likod ng mga payong ito ay galing sa mga tanyag na institusyon para mabalikan ninyo ang siyensya anumang oras. Bago tayo lumalim, mayroon lamang akong maikling tanong. Ilang taon na po kayo at nararamdaman ba ninyo na ang inyong mga pagkain ay tunay na nagbibigay sa inyo ng lakas o kabusugan lamang dahil binabasa namin ang bawat komento at sumasagot kami na parang isang pribadong klinika para sa komunidad na ito. Ngayon, dumiretso na tayo sa ika-5 paraan dahil ang unang pagbabagong ito ay nagbubukas ng protein absorption sa paraang hindi pa naituturo sa karamihan ng mga nakatatanda at gumagana ito ng mas mabilis kaysa sa inyong inaasahan. 5. Lutuin ang inyong protina sa mga eksaktong mababang temperatura. Ang ika-5 pinakamahalagang paraan upang mapakinabangan ng protina ay isang bagay na tila napakasimple para maging totoo. Ngunit pinatunayan ng isang pananaliksik mula sa Department of Food Science ng University of the Philippines, Los Baños, UPLB, na ito ay napakahalaga para sa mga nakatatanda. Kapag niluto ninyo ang inyong mga pinagkukunan ng protina, sa tamang temperatura literal ninyo itong pre-digested o bahagyang tinutunaw para sa inyong katawan, kaya nagiging hanggang 40% na mas madali para sa inyong tumatandang digestive system
na durugin at sipsipin ang mga amino acids. Isipin ninyo ito ng ganito. Habang tayo ay nagkakaedad ang ating tiyan, ay gumagawa ng mas kaunting hydrochloric acid na siyang makapangyarihang kemikal na naghihiwa sa mga molekula ng protina sa mas maliliit na piraso na talagang magagamit ng inyong katawan. Natuklasan ng mga siyentipiko na kapag niluto ninyo ang mga itlog sa eksaktong 71 hanggang 74 na degrees Celsius na karaniwang isang banayad na poach o soft scramble, ang istruktura ng protina ay bumubuka ng sapat upang maging napakadaling tunawin ng inyong katawan, ngunit hindi labis upang maging matigas at parang guma. Ang parehong prinsipyo ay naaangkop sa karne. Ang pagluluto ng mabagal sa mas mababang temperatura tulad ng sa isang slow cooker na nakaset sa low, sa loob ng 6 hanggang 8 oras ay nagpapalambot sa matitigas na collagen at connective tissues habang pinapanatili ang mga amino acids na lubhang kailangan ng inyong mga kalamnan. Maaaring hindi magustuhan ng mga mahilig sa hilaw na pagkain ang marinig ito, ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga lutong protina ay mas mabilis na nasisipsip kaysa sa mga hilaw, lalo na para sa mga nakatatanda na ang apoy ng panunaw ay hindi na kasing init ng dati. Ang susi ay ang pag-iwas sa mga paraan ng pagluluto na gumagamit ng mataas na init tulad ng pag-iihaw o pagpiprito sa mga temperaturang higit sa 150 degrees Celsius. Lumilikha ito ng tinatawag na advanced glycation end products na hindi lamang nagpapahirap sa pagtunaw ng protina, kundi nagdudulot din ng pamamaga sa buong katawan. Sa halip subukang steam ang isda sa loob ng 8 hanggang 10 minuto na nagpapanatili ng hanggang 75% ng kalidad ng protina habang ginagawa itong napakadaling sipsipin ng katawan o kaya ay mag-slow roast ng manok sa 135 degrees Celsius hanggang sa literal itong humiwalay sa buto. Kahit ang simpleng pagbabad ng mga butong gulay o beans tulad ng munggo magdamag, bago ito lutuin ay maaaring magpapataas ng protein absorption ng 25% ayon sa pananaliksik dahil binabasag nito ang mga antinutrients na humaharang sa pagkuha ng protina. Ang diskarteng ito sa temperatura ay napakabisa, kaya't ginagamit na ito ng mga atleta sa loob ng maraming taon, ngunit karamihan sa mga nakatatanda ay walang ideya na kung paano mo lutuin ang inyong protina ay kasing halaga ng kung anong protina ang pipiliin mong kainin. Ngunit ang temperatura ng pagluluto ay simula pa lamang. Ang susunod na pamamaraan ay literal na nagpaparami ng lakas ng inyong protina sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang nakakagulat na sangkap. Bago tayo lumalim, itapang like at mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang mga nakapagpapabagong buhay na payo na susunod. 4. Idagdag ang ganitong dami ng vitamin C sa bawat pagkaing may protina. Ang ika-4 na paraan upang palakasin ang inyong protein absorption ay nadiskubre ng mga siyentipiko sa Philippine General Hospital PGH halos nang hindi sinasadya habang pinag-aaralan ang paggaling ng sugat sa mga matatandang pasyente. Ito ay kinabibilangan ng pagpapares ng inyong protina sa mga partikular na dami ng vitamin C na lumilikha ng kakaibang pinagsamang epekto. Kailangan ng inyong katawan ang vitamin C upang lumikha ng collagen na siyang pinakamaraming protina sa inyong katawan na bumubuo ng halos 30% ng lahat ng inyong nilalamang protina. Ngunit narito ang talagang kamangha-mangha. Ang vitamin C ay kumikilos din tulad ng isang serbisyo ng shuttle na tumutulong sa pagdadala ng mga amino acids sa inyong bituka papunta sa inyong daluyan ng dugo, kung saan maaari silang aktwal na makarating sa inyong mga kalamnan. Natuklasan sa mga pananaliksik na kapag ang mga nakatatanda ay kumonsumo ng kahit 100 miligramo lamang ng vitamin C kasama ng kanilang mga pagkaing may protina,
nakatumbas ng dami sa isang dalandan o kalahating tasa ng strawberries ang kanilang pagbuo ng protina. Protein synthesis ay tumaas ng 28%. Ang mekanismo sa likod nito ay napakagaling. Tinutulungan ng vitamin C ang inyong katawan na gumawa ng mas maraming asido sa tiyan na lubos ninyong kailangan upang durugin ang protina habang sabay na pinoprotektahan ang mga amino acids mula sa pagkasira habang naglalakbay ang mga ito sa inyong digestive system. Isipin ito na parang paglalagay ng proteksyon sa isang mahalagang kargamento habang dumadaan ito sa isang malupit na kapaligiran. Ngunit ang timing o oras dito ay napakahalaga. Kailangan ninyong ubusin ang vitamin C sa loob ng 30 minuto. Matapos kainin ang inyong protina, maaaring bago, habang o pagkatapos mismo ng inyong pagkain dahil ang palugit para sa pinagsamang epektong ito ay nakakagulat na maikli. Ang mga sariwang bell peppers na naglalaman ng mas maraming vitamin C kaysa sa mga dalandan ay perpektong idagdag sa anumang pagkaing may protina. O maaari kayong magpiga ng sariwang kalamansi sa inyong isda o manok na hindi lamang nagdaragdag ng vitamin C kundi tumutulong din sa pagpapalambot ng protina para sa mas maayos na panunaw. Ang pagiging epektibo ng pamamaraang ito ay gumagana sa anumang pinagkukunan ng protina. Kung kumakain kayo ng itlog, sa almusal lagyan ng kamatis. Kung kumakain kayo ng manok sa hapunan, ipares ito sa broccoli. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga nakatatanda na palaging nagpapares ng vitamin C sa protina ay hindi lamang nakakasipsip ng mas maraming amino acids, kundi nakakaranas din ng mas kaunting pagkabag ng tiyan at problema sa panunaw dahil tinutulungan ng vitamin C na gumalaw ang lahat sa kanilang sistema ng mas mahusay. Gawin itong isang hindi mababali na panuntunan. Huwag kailanman kumain ng protina nang walang vitamin C at mapapansin ninyo kung gaano gagaan ang inyong pakiramdam sa loob lamang ng ilang araw. Kahit na malakas ang estratehiyang ito, sa bitamina dinadala ng ikatlong paraan ang mga bagay sa isang bagong antas sa pamamagitan ng pagtugon sa pinag-ugatan ng mahinang protein absorption. 3. Kainin ang mga natural na enzymes na ito bago ang inyong protina. Ang ikatlong pinakamakapangyarihang paraan para ma-maximize ang protein absorption ay isang bagay na marahil ay hindi gustong ipaalam sa inyo ng mga kumpanya ng gamot. Ito ay napaka-epektibo na maaari nitong palitan ang mga mamahaling inire-resetang gamot para sa panunaw na nagkakahalaga ng libu-libong piso bawat buwan. Ang inyong lapay pancreas ay natural na gumagawa ng mga enzymes na tinatawag na proteases na naghihiwa sa protina upang maging amino acids. Ngunit ipinapakita ng pananaliksik mula sa St. Luke's Medical Center na ang paggawa ng enzymes ay bumabagsak ng hanggang 50% pagkalipas ng edad na 65. Ibig sabihin, ang kalahati ng protina na inyong kinakain ay maaaring ganap na nasasayang lamang. Dito nagiging mas kaabang-abang ang lahat. Natuklasan ng mga siyentipiko sa Department of Science and Technology, DOST, na ang ilang mga pagkain ay natural na nagtataglay ng mga eksaktong parehong enzymes na ito. At kapag kinain ninyo ang mga ito, kasama ng inyong protina, para ninyong binibigyan ang inyong digestive system ng isang pangkat ng mga katulong para durugin ang lahat. Ang pinya ay naglalaman ng bromelain, ang papaya ay may papain, at ang luya ay nagbibigay ng zingiberine. Lahat ito ay mga malalakas na enzymes na panunaw ng protina na nagsisimulang gumana sa sandaling tumama sila sa inyong tiyan. Nakakabilib ang pananaliksik. Ang mga nakatatanda na kumain lamang ng 2 hiwa ng sariwang pinya kasama ng kanilang mga pagkain ay nakasipsip ng 41% na mas maraming protina kaysa sa mga hindi kumain nito. Ngunit heto ang sikretong walang nagsasabi sa inyo. Ang mga enzymes na ito ay nasisira ng init, kaya kailangan ninyong kainin ang mga pagkaing ito ng hilaw
o bahagya lamang na luto. At kung mas sariwa, mas maganda dahil ang bisa ng enzyme ay bumababa sa paglipas ng panahon. Ang pinakamahusay na pamamaraan na binuo ng mga mananaliksik ay ang pagkain ng isang maliit na hiwa ng sariwang pinya o papaya mga 15 minuto bago ang inyong pangunahing pagkaing may protina. Ito ay naghahanda sa inyong digestive system at nag-aaktiba sa mga enzymes na magtrabaho. Pagkatapos, ay sundan ng inyong pagkain ng isang tasa ng sariwang salabat ginger tea na gagawin ninyo sa pamamagitan ng pagbabad ng mga hilaw na hiwa ng luya sa mainit, ngunit hindi kumukulong tubig sa loob ng 10 minuto. Ang isa pang hindi kapanipaniwalang opsyon ay ang mga fermented na pagkain tulad ng atsara kimchi o miso na hindi lamang nagtataglay ng mga natural na enzymes kundi pati na rin ng mga kapaki-pakinabang na bakterya na tumutulong na durugin ang protina sa inyong bituka. Ang oras at kombinasyon ay ang lahat dito. Nais ninyong lumikha ng tinatawag ng mga siyentipiko na enzyme cascade, kung saan maraming enzymes ang magkakasamang nagtatrabaho upang ganap na durugin ang bawat molekula ng protina upang maging magagamit na amino acids. Ang susi ay pagiging tuloy-tuloy. Kumain ng mga pagkaing sagana sa enzyme, bago ang bawat pagkaing mabigat sa protina. Hindi lamang paminsan-minsan dahil kailangan ng inyong tumatandang digestive system ang suportang ito sa tuwing kayo ay kakain upang maayos na madurog at masipsip ang mga mahalagang amino acids na yon. Bagamat napaka-epektibo ng pamamaraang ito sa enzyme, ang ikalawang teknik naman ay literal na nagpapabago kung paano tumutugon ang inyong mga kalamnan sa protina sa pinakamalalim cellular na antas. 2. Ipagitan ang inyong protina ng eksakto sa ganitong dami ng oras. Ang ikalawang pinakamahalagang paraan upang ma-maximize ang protein absorption ay batay sa isang makabagong pananaliksik mula sa University of Santo Tomas UST Hospital na ganap na nagbago kung paano tinatrato ng mga atleta at bodybuilders ang oras ng pagkain ng protina. At ito ay mas lalong mahalaga para sa mga nakatatanda na ang pagbuo ng protina sa kalamnan ay natural na bumabagal dahil sa edad. Ang inyong mga kalamnan ay maaari lamang magproseso at gumamit ng humigit kumulang 25 hanggang 30 gramo ng protina sa isang pagkakataon. Ibig sabihin, ang pagkain ng isang napakalaking hiwa ng karne na nasa 340 gramo para sa hapunan sa pag-aakalang nakukuha ninyo ang inyong pang-araw-araw na protina sa isang upuan ay talagang nagsasayang lamang ng malaking bahagi ng mamahaling karneng iyon dahil hindi kayang gamitin ng inyong katawan ang lahat ng iyon ng sabay-sabay. Natuklasan ng mga siyentipiko ang isang bagay na tinatawag nilang muscle-full effect, kung saan ang inyong mga kalamnan ay literal na napupuno ng mga amino acids at hindi na makasipsip pa ng anuman sa loob ng 3 hanggang 4 na oras, kahit gaano pa karaming protina ang inyong kainin sa oras na yon. Napakalinaw ng pananaliksik tungkol dito. Ang mga nakatatanda na naghahati-hati ng kanilang kinakaing protina sa 4 hanggang 5 mas maliliit na pagkain sa buong maghapon ay nagpapanatili ng 25% na mas maraming kalamnan kaysa sa mga kumakain ng parehong dami ng protina sa loob lamang ng 2 o 3 malalaking pagkain. Isipin ang inyong mga kalamnan tulad ng isang espongha na kaya lamang humawak ng limitadong dami ng tubig ng sabay-sabay. Kailangan ninyo itong patuyuin ng kaunti bago ito muling makasipsip ng marami. Ang parehong prinsipyo ang nasusunod sa protein absorption. Ang pinakamainam na pagitan na tinukoy ng mga mananaliksik ay ang pagkonsumo ng 20 hanggang 25 gramo ng protina tuwing 3 hanggang 4 na oras. Simulan sa loob ng 1 oras paggising kung kailan ang inyong mga kalamnan ay literal na nagugutom pagkatapos ng walang laman na tiyan sa magdamag. Pagkatapos ay ipagpatuloy ito sa buong araw hanggang mga 2 oras bago matulog.
Maaring ganito ang itsura niyan, 2 itlog para sa almusal na nagbibigay ng mga 20 gramo. Isang piraso ng manok o isda na kasing laki ng palad para sa tanghalian na may panibagong 25 gramo. Isang merienda na may 20 gramo sa hapon at isang katamtamang bahagi ng walang tabang karne o munggo/tokwa sa hapunan para sa inyong huling 25 gramo. Ngunit narito ang talagang siyentipiko at kamangha-manghang bahagi. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang ganitong pattern ng pag-aagwat ay nag-aaktiba ng tinatawag na mTOR pathway na karaniwang nagsisilbing switch para sa paglaki ng inyong kalamnan ng maraming beses sa buong araw sa halip na minsan lamang sa isang malaking pagkain. Sa bawat oras na maabot ninyo ang 20 hanggang 25 gramong limitasyon, nagpapadala kayo ng isang malakas na signal sa inyong mga kalamnan na magsimulang bumuo at magkumpuni. Ang pagkakamaling ginagawa ng maraming nakatatanda ay ang kumain ng napakakaunting protina sa almusal, marahil pandesal at kape lang, isang magaang tanghalian na may kaunting protina. Pagkatapos ay sinusubukang bawiin ito sa isang malaking hapunan. Ngunit pagsapit ng oras na yon, ang inyong mga kalamnan ay buong araw nang nasisira at hindi mababawi ng isang malaking pagkain ng pinsalang yon. Mag-set ng alarm sa inyong telepono kung kailangan ninyo, ngunit tiyaking kumakain kayo ng protina tuwing 3 hanggang 4 na oras nang walang palya. Dahil ang tuloy-tuloy na pag-aagwat na ito ang naghihiwalay sa mga nakatatandang na pananatili ang kanilang lakas mula sa mga unti-unting nanghihina. Napakalakas ng estratehiyang ito sa pag-aagwat. Ngunit ang unang pamamaraan ay napaka-revolusyonaryo dahil pinapataas nito ang protein absorption nang higit pa sa pinagsama-samang epekto ng lahat ng iba pa. Isa, kainin ang particular na amino acid na ito bago ang bawat pagkain. Ang numero 1 pinakamakapangyarihang paraan para ma-maximize ang protein absorption ay isang bagay na natuklasan ng mga mananaliksik mula sa De La Salle University, DLSU Medical Center, habang sinusubukang alamin kung bakit may mga nakatatandang nananatiling malakas ang kalamnan nang walang hirap habang ang iba ay nahihirapan sa kabila ng pagkain ng maraming protina. At ang lahat ng ito ay bumabagsak sa pagkonsumo ng mga pagkaing sagana sa iisang amino acid na tinatawag na leucine na kumikilos bilang master switch para sa pagbuo ng protina sa kalamnan. Ang leucine ang tinatawag ng mga siyentipiko na anabolic trigger. Literal itong nagpapadala ng signal sa inyong mga kalamnan na sumisigaw ng bumuo, bumuo, bumuo. Ngunit heto ang nakakagulat na bahagi na nagbabago sa lahat. Ang mga nakatatanda ay nangangailangan ng halos dobleng dami ng leucine kumpara sa mga nakababatang adulto upang mapagana ang parehong pagbuo ng kalamnan na nangangailangan ng hindi bababa sa 2.5 hanggang 3 gramo bawat pagkain, sa halip na 1.5 gramo na sapat na para sa isang nasa edad na 30. Ipinapaliwanag nito kung bakit napakaraming nakatatanda ang kumakain ng protina, ngunit nawawalan pa rin ng kalamnan. Hindi nila naaabot ang kinakailangang dami ng leucine para i-on ang critical na switch para sa pagbuo ng kalamnan. Ang mga pagkaing pinakamataas sa leucine ay hindi ang inaasahan ninyo. Bagamat ang dibdib ng manok ay nagtataglay ng mga 2 gramo sa bawat 100 at 15 gramong serving, ang cottage cheese o kesong puti ay nagbibigay ng 2.9 gramo bawat tasa at ang parmesan cheese ay may kahangahangang 3.5 gramo bawat isang kapat na tasa na ginagawa itong isa sa pinakasiksik na pinagkukunan na makikita ninyo. Ngunit narito ang diskarte na nakakapagpabago ng laro na natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Food and Nutrition Research Institute FNRI at mga siyentipikong Hapones habang pinag-aaralan ang mga nakatatandang populasyon na nagpapanatili ng kahangahangang lakas
ng kalamnan kahit umabot na sila sa kanilang edad na 70. Natuklasan nilang ang pagkonsumo ng mga pagkaing sagana sa lusin sa simula ng inyong pagkain literal sa unang mga subo ay naghahanda sa inyong mga kalamnan na sipsipin ang lahat ng protina na susunod na nagpapataas sa kabuuang protein synthesis ng hanggang 50%. Nangangahulugan ito na ang pagsisimula ng inyong pagkain sa isang maliit na bahagi ng matapang na keso, ilang kutsara ng cottage cheese o kahit isang leucine-rich protein powder na hinalo sa tubig ay maaaring makapagpabago ng malaki kung paano tutugon ang inyong katawan sa natitirang bahagi ng inyong pagkain. Napakahalaga ng tamang oras, kaya tinatawag ito ng mga mananaliksik na leucine pulse. Kailangan ninyong maabot ang threshold na 2.5 hanggang 3 gramo sa loob ng unang 10 minuto ng pagkain para makuha ang buong epekto dahil ang inyong mga kalamnan ay pinakasensitibo sa mga signal ng leucine kapag unang naramdaman nila na may pumapasok na sustansya. Napatunayan ng mga pag-aaral na ang mga nakatatanda na nagdagdag ng 2.5 gramo ng leucine sa kanilang mga karaniwang pagkain nang walang ibang binabago sa kanilang diet ay nadagdagan ng higit sa 1 kilo, 2.5 libra ng purong kalamnan sa loob ng 12 linggo. Maaaring hindi ito pakinggan na marami, ngunit kinakatawan nito ang isang ganap na pagbaligtad ng pagkawala ng kalamnan na nauugnay sa pagtanda. Ang pinaka-practical na paraan upang ipatupad ito ay ang magtago ng maliit na lalagyan ng cottage cheese o Greek yogurt sa inyong refrigerator at kumain ng 3 hanggang 4 na kutsara bago ang bawat pagkain. O maaari kayong magbudbod ng parmesan cheese sa anumang kakainin ninyo. O kung talagang seryoso kayo, magdagdag ng purong leucine supplement sa inyong kape o tsaa sa umaga. Napakamura nito, ngunit nagbibigay ng pharmaceutical grade na lakas para bumuo ng kalamnan. Ang nagpapalakas pa lalo sa leucine ay gumagana ito kasama ng lahat ng iba pang pamamaraan. Kapag pinagsama ninyo ang leucine trigger sa tamang pag-agwat digestive enzymes vitamin C at tamang temperatura ng pagluluto, lilikha kayo ng perpektong kalagayan para sa protein absorption na kayang ibalik ang mga dekada ng nawalang kalamnan sa loob lamang ng ilang buwan. Simulan ito kaagad bago ang inyong susunod na pagkain. Kumain ng mataas sa leucine at ipagpatuloy ang gawaing ito sa natitirang bahagi ng inyong buhay kung nais ninyong mapanatili ang malalakas at gumaganang mga kalamnan hanggang sa inyong pagtanda. Ngayon ay alam ninyo na ang 5 napatunayang siyentipikong pamamaraan na makakapagpabago kung paano ginagamit ng inyong katawan ang protina na posibleng dumoble sa inyong absorption nang hindi kumakain ng kahit 1 dagdag na gramo. Hindi ito mga komplikadong supplements o mamahaling paggamot. Ito ay mga simple praktikal na diskarte na maaari ninyong simulan sa inyong susunod na pagkain. Tandaan po ninyo, mga lolo at lola, mga tito at tita, ang mahalagang aral dito. Hindi laging solusyon ang kumain ng mas marami. Ang solusyon ay ang siguraduhing nagagamit ng inyong katawan ang kung ano ang inyo ng kinakain. Lutuin sa mababang temperatura para i-predigest ang inyong protina. Magdagdag ng vitamin C sa bawat pagkaing may protina para sa mas maayos na absorption. Kumain ng mga pagkaing sagana sa enzyme bago ang inyong protina para makatulong sa pagtunaw nito. Ipagitan ng inyong protina tuwing 3 hanggang 4 na oras para patuloy ang pagbuo ng kalamnan sa buong araw. Pinakamahalaga, kumonsumo ng mga pagkaing sagana sa leucine bago ang bawat pagkain para matrigger ang pinakamataas na paglaki ng kalamnan. Magsimula sa kahit isang paraan lang muna kung yun lang ang kaya, ngunit subukang unti-unting isama ang lahat ng 5 para sa pinakamagandang resulta. Hindi kailangang manghina ng inyong mga kalamnan dahil lamang sa pagtanda. Binigyan tayo ng siyensya ng mga kasangkapan para lumaban at ngayon ay alam na ninyo
kung paano gamitin ang mga ito kung nabuksan ang usapang ito, ang inyong mga isipan, kung gaano karaming protina ang nasasayang natin noon. Mangyari po lamang na mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang mga siyentipikong diskarte na kayang magpabago ng inyong kalusugan matapos ang edad na 60. At syempre i-share ninyo ang kaalamang ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na alam ninyong makikinabang dito. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa at pakikinig. Magandang kalusugan po sa inyong lahat. Would you like me to suggest a simple weekly meal plan based on these 5 rules to make it even easier for you to start